Mga kapuso, hawak na rin ng pulisya ang umano'y leader ng grupong sangkot sa rentangay modus na una na naming iniulat dito po sa 24 oras. Hindi na itago ng mga biktima ang galit ng makaharapang suspect. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Kapal niyan. 7 million utang mo sa akin. Kahit pamalamok at brownout sa istasyon ng pulisya, magdamag na binantayan ng mga complainant ang ipinahuli nilang babae na tumangay umano sa mga pinaparenta nilang mga sasakyan. Buhay pa pala yan? Buhay pa. Ba't ka nagtatakip ng buka? Hoy! Kapal na mukha niyan. Hindi na itago ng mga biktima ang gigil nila sa suspect na si alias Berlin. Sobra ka, pinahirapan mo ako. Ano ngayon? Ano ngayon sasabihin mo? Inalis po namin kayo. Sa bisa ng warrant of arrest sa mga kasong may kinalaman umano sa carnapping, inaresto ng PNP Highway Patrol Group ang suspect. Pagka ikaw nanloloko, yung mukha mo sa amin. Nakaprenda. Ngayon naman, nandito na kami, ba't nagtatago ka? Siya ang itinuturong leader umano ng isang grupo na nasa likod ng umano'y rentangay modus. Actually, sir, siya po talaga yung pinaka-big star eh. Ang dami po niyang mga sasakyan na talagang dinismanta, sir. Na pinagbebenta niya po, sir, using mga fake ORCR. Parang pinapalabas niya is mga sasakyan niya yon na mga sinalo niya and then binabuy and sell niya po. Gagamitin po niya ang kanyang litrato sa mga peke pong identification card para po makapaglabas po ng mga sasakyan. Papalitan niya na lahat ng mga dokumento. Pepekiin niya even yung mga ORCR ng sasakyan and even yung identity nito pong registered owner. Una nang nahuli ang dalawa sa iba pang mga kasabwat umano ni alias Berlin na una na rin naming naipalabas dito sa 24 oras. Pagka piyansa, gagawa na naman ng paulit-ulit ng mga senaryong kagaya nito. Luckily, through certain validation and verification, nalaman din po kagad natin yung kinaroroon na itong tao na ito. Inirereklamo rin ng mga complainant ang suspect ng iba pang kaso. Sabi ng isa, hindi raw binayaran ni alias Berlin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga mamakaling alakas, relo at signature bags na kanyang binili online. Ito rin pong individual po na ito ay involved po from many different stapa cases. Siya po ay nakakapanloko. Si Rhea naman nag-invest daw ng 150,000 pesos kay Berlin pero hindi na naibalik. Pati raw ipon niya sa bangko, nilimas ng suspect. Nagbukas po kami ng online banking sa cellphone niya. Ngayon nakakuha po. Binigay ko po sa kanya yung password ko. Nung mag-withdraw po ako, wala na po yung wala nang laman. Sabi kong gano'n, hindi ka, sa'yo ko lang naman ho binigay yung password ko. Bakit nawala ang pera ko? Sabi niya, hindi niya daw alam. Ang alahera naman na si Joy, binentahan umano ng suspect ng alahas na kalaunay nadiskubre niyang gawa pala sa puwet ng baso. Paano to, be? Paano ko naman to ibebenta? Yung pera na yon ay pinagkatiwala lang naman sa akin ng mga magulang ko para sa maintenance nila. Tapos ninakaw lang niya. No comment ang suspect na ngayon nasa kustodiya na ng PNP Highway Patrol Group Laguna. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nanghihinayang ang ilan sa pagputol sa mahigit 200 puno sa Quirino Highway sa Maynila para sa isang expressway project. May permit kaya yan? Nakatutok si Mark Salazar. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Highway sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol hanggang matapos ang 617 trees na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources. Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanteng puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino Highway. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda ayon sa technical team ng DENR-NCR. Nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang lunti ang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Ginayang ako kasi matagal kami dito dati. Nandito kami nadaan, malilim. Ngayon, ewan ko ba bakit hindi nila kayang yung gaya ng ginagawa sa ibang bansa na hinukukay. Tapos ililipat sa ibang lugar. Pero paliwanag ng DENR, may mga punong hindi na raw kayang hukayin at ilipat by earth balling, kaya kinailangan ng putulin. Pag nag-apply po sila, pupunta po tayo sa area, ini-inspect po natin, and they
base recommendation. Nga po nila, 100 will be earthbound. As we try to avoid cutting po. Ginagawa ito para bigyan daan ng Southern Access Link Expressway Project o SALEX. Halos 4 na kilometro ang haba, magkakaroon ito ng 4 na elevated lanes na daraanan ang Quirino Avenue at mga lugar malapit sa Rojas Boulevard. Inaasahang makakatulong ito sa daloy ng trapiko. Meron pong development project po, ang DOTR. It's an elevated road network po from Rojas Boulevard to Skyway, sir. Yung karugtong po yata siya sa Skyway. DOTR project po ito. Wala kami magawa sa putol na hanggat maaari sana. Hindi sana kasi maluwag naman yung space at nakakatulong talaga siya sa init or kahit papano naman nakakasilong kami sa puno. Bilang kondisyon sa tree cutting permit, inuutusan ng batas ang nagputol na magtanim ng 50,700 seedlings kapalit ng 617 trees na pinutol nila. Pero gaya ng sinasabi ng mga environmentalist, hindi kayang palitan gaano man karaming seedlings ang benepisyo na binibigay ng ngayon ng mga matatandang puno na gaya nito. In terms of carbon sequestration, these replacement seedlings will somehow at least offset some of the carbon sequestration potential of these. And in fact, sir, given na yung replacement seedling natin is times 100. So, ang challenge na lang po sa atin is we make sure na mabuhay. To which, ito po yung ginagawa natin in partnership with the local government. Ang replacement seedlings ay itatanim rin sa Maynila para mamonitor ang paglaki. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. More than a week pa lang mula nang mag-world premiere, feeling loved and appreciated na sina Dingdong Dantes and Max Collins dahil sa good feedback sa series nilang The Master Cutter. At may hint pa silang ibinigay sa mga eksenang di dapat palampasin. Makichika kay Nelson Canlas. In glam mode ang ilang kapuso at sparkle stars para sa isang private dinner. Spotted ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes, pati na sina Max Collins, Gabby Garcia at ang fresh from Spain na si Ruru Madrid. Sa panayam ng GMA News kina Dingdong at Max, ikinwento nilang sulit ang lahat ng effort na ibinibigay nila para maging mas kapanapanabik ang mga eksena sa GMA Prime series na The Master Cutter. They feel the love mula sa mga manonood na nakikita naman sa magandang viewership ng show. Well, we're extremely happy sa kanilang positive na reception dun sa program. Yes, the ratings! We're so happy about the ratings. Kaya tuloy pa rin ang taping. Yan. So, laban lang. It's getting more and more exciting as it progresses. So, I'm so excited for everyone to see the mga next na episodes. Isa raw sa napansin at nagugustuhan ng kanilang viewers ay ang mabilis yung pacing. A lot of people told me that they like it kasi na-hook sila eh. Totoo yan. As in, lalo itong mga next 2 weeks, nako po. Dito nalalabas lahat ng mga characters na hindi nila nakita in the first 2 days. Sa pagpapatuloy ng The Master Cutter, magiging mas malinaw ang mga relasyon ni Atoy. Kung kagabi na ibalik na ang imahe ni San Antonio, ano ang magiging kapalit nito kay Atoy? Alam nyo, yung exciting parts paparating pa lang. So sana patuloy kayong manood at sana patuloy kayong maligayahan doon sa ginagawa namin para sa inyo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patay matapos hatawin ng 2x2 ang isang senior citizen sa Bongabon, Nueva Ecija. Nahuli pa kung paano siya pinagtulungang hampasin ng ilang lalaki. Duguan na nangabutan ng kanyang mga kaanak ang biktima sa kalsada. Idineklara rin siyang dead on arrival ng isugod sa ospital. Kwento ng kanyang asawa, dati nang nakaalitan ng biktima ang isa sa mga suspect, pero hindi raw nila inakalang aabot ito sa pagpatay. Sa ngayon, sinampahan na ng kaso ang dalawa sa mga suspect na naaresto, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pinaghahanap pa ang iba pang sangkot sa krimen. Talaga ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang pagturing sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI bilang pugante. Kinwestiyon din nila ang planong pag-aresto sa senador kung magtangka itong mag-abroad. At nakatutok si Marisol Abduraman.
Simula nang umulis siya sa Senado, madaling araw noong Mayo 14, hindi na nakita ng publiko si Senador Bato de la Rosa. Pugante na ang bansag sa kanya ng National Bureau of Investigation o NBI dahil merong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato de arresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Pero pag kontra ng mga abogado ni De La Rosa, paano siya magiging pugante kung walang warrant of arrest mula sa isang lokal na korte? A fugitive from justice is one who flees the jurisdiction of the Republic of the Philippines or who avoids prosecution if there is a warrant of arrest against him. Wala raw legal na basihan para tawaging wanted si De La Rosa ayon sa kanyang mga abogado. Hindi rin daw nagtatago ang senador. Ina-assert lamang daw niya ang kanyang mga karapatan. Kabilang daw riyan ang karapatang makapagbiyahe, kaya inalmahan nila ang sinabi ng Justice Department. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Punto ng kanyang mga abogado, wala namang hold departure order o HDO para kay De La Rosa. Pag si Bato daw sumubok umalis sa bansa, hindi nila paaalisin. On what ground? Wala ngang, sinabi na nga po sa mga Arroyo cases na ang hold departure order, judge din ang pwede mag-issue niyan, hindi po kung ano lang departamento. Nasaan na po si Senator Bato? I really do not have any idea. I can communicate only through the members of his family. Is he still in the country? I'm sure he is still in the country. That I can say with certainty because of my many discussions with him. Pero sa tanong kung paano naman ang panawagan ng pananagutan sa dating hepe ng pulisya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ng kampo ni De La Rosa, kasuhan dito ang senador. Accountability can definitely be extracted here in the Philippines by simply filing a case against our clients. In fact, we look forward to it. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, posible pa ring magpatuloy ang mga biglaang buhos ng ulan kahit mainit ang panahon. Dahil yan sa malinsangang hanging dala ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. Nandiyan pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorms na posibleng magdulot ng malakas na buhos ng ulan na pwedeng tumagal ng 30 minuto hanggang 2 oras. Sa ngayon, walang namamataang bagyo sa loob ng labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero binabantayan ng pag-asa ang cloud clusters o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng PAR malapit sa Eastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, posibleng mabuo ang isang low-pressure area sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Base naman sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, asahan na ang hanggang katamtamang ulan sa Palawan, pati sa northern portion ng Carga Region sa Mindanao. Mas maraming lugar ang uulanin sa hapon, kabilang ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Southern Luzon at Western Visayas. Posible ang hanggang katamtamang ulan sa halos buong Mindanao kaya doble ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Pero huwag papakasiguro at ugaliin pa rin magdala ng payong. Isa ang patay sa panibago na namang pagguho sa isang sanitary landfill sa pagkakataong ito sa Davao City. Alauna ng hapon kanina nang biglang bumigay ang gabundok na basura mula sa likurang bahagi ng sanitary landfill sa barangay New Carmen ng lungsod. Tila nawalis ng mga basura ang mga kabahayan. Ayon sa kaanak ng nasawi, naghahakot sila ng biik nang mangyari ang pagguho. 2 senior citizen pa ang hinahanap matapos matabunan ng kanilang bahay. May 2 ring nasugatan at isinugod sa ospital. Isa sa tinitingnang dahilan ng pagguho ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Nag-abiso na mga otoridad sa mga nakatira malapit sa landfill na lumikas. Umabot sa mahigit 5,200,000 ang mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, 1.4 million sa mga yan ay mga bagong botante. 1.3 million naman ang mga kabataan. Sa September 14, ang Bangsamoro Parliamentary Elections, habang November 2, ang barangay at SK elections. At kapag natuloy yan,
Pebrero na sa susunod na taon, muling bubuksan ang registration para sa 2028 national elections. Humingi naman ng dispensa ang COMELEC sa mga hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro dahil wala nang extension. Sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa uling araw ng isang deadline.